Meron lang ko itanong sa gusto ko kasing malaman ng katotohanan eh. Dito sa Luke chapter 14 verse 26. Ang tanong ko lang dito, dapat ba nating kapupuutan ang ating ama, ina't asawa at kapatid? Brother Eli? Alam mo kapatid, ang Panginoong Hesus hindi lang naman isa ang kanyang salita. Marami siyang aral na itinuro sa iba-ibang lugar sa Biblia. Ang aral ni Kristo talaga sa atin, kung tayo mga Kristiyano, iibigin mo ang iyong kapwa. Tapos, iibigin mo pati kaaway. Utos niya yun 5:44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Papanalangin mo pa Iibigin mo, tapos papanalangin mo pa ang kaaway. Kung ganon, pati kaaway pinapaibig. Magagalit ka ba sa nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo? Hindi tama yun. Kasi ang sabi ng Biblia, ibigin mo yung kaaway. Ngayon, ano utos sa asawa? Anong gagawin mo sa asawa mo? Doon sa 5 ng Efeso, versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo, inibig niya iglesia. Yung magulang mo, anong gagawin mo sa magulang? Doon naman sa Efeso rin, sa 6, versikulo 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Tatalima ka sa iyong magulang sa Panginoon sapagkat yun ay matuwid. Tapos sa 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ayon, sabi sa Biblia, igagalang mo yung ama at ina mo. Ang sabi sa Cebuano, sa versikulo 2, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Nga inawong nahauna nga sugo nga adunay saad. Ibig sabihin si Kristo nagturo sa ating umibig sa Diyos, umibig sa kapwa, umibig sa asawa, magmahal sa magulang, tapos sa kapwa-tao, pati sa kaaway. Ngayon, ano ibig sabihin ng 14:26 ng Lucas? Basahin natin yung 14:26. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Yun, yung sinasabi ni Kristo, pati nga sa sarili mong buhay, dapat mapuot ka Pag hindi mo nagawa yun, hindi ka pwedeng alagad ni Kristo. Ano ibig sabihin yan, kapatid? Basahin natin ang Mateo 10:34. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun pala ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, kapatid. Nagpunta siya rito sa lupa, ang daladala niya ay yung tabak. Alam mo kung anong tabak yon? Basahin nga natin sa Mateo yung 10:34, sa Cebuano. Dili ka mo magdahon, nga ako mianhi sa pagdala ug pakigdait sa yuta. Wala ako muanhi sa pagdala ug pakigdait, kundili pinuti. Ayon. Kay mianhi ako sa pagbutang pakigbingkil sa tawo batok sa iyang amahan ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan ug sa umagad nga babaye batok sa iyang ugangan nga babaye. Ug ang mga kaaway sa tawo mao ang sa iyang kaugalingong panimalay. Ayon. Bakit magkakaroon ng kaaway ang tao? Dahil kay Kristo. Kasi may dala-dala siyang tabak. Alin ba yung tabak na dala ni Kristo sa lupa? Ang sabi doon sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 17,
At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabak ng Espiritu, yung daladala ni Kristo, yun ang salita ng Diyos, kapatid. Sabi doon sa Sibuhan o sa Efeso, ug dawata ninyo ang salukot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Diyos. Yung tabak ng Espiritu, yun ang salita ng Diyos. Yung daladala ni Kristo sa lupa. Kapag tinanggap yun ng isang ama, tinanggap ng isang ina, pero hindi naman tinanggap ng anak, magkakaroon ng pagkakaiba yung anak at sa magulang. Magiging kaaway nung magulang yung anak nila dahil hindi naman tumanggap yung anak. Hindi rin, halimbawa, hindi naman tumanggap yung magulang magiging kaaway nung anak na tumanggap. Sa mga ganong sitwasyon, sabi ni Kristo, pag iniibig mo pa yung tatay mo higit kay Kristo, hindi ka magiging dapat sa kanya. Sa ganong sitwasyon, halimbawa, tumanggap ka ng aral, yung tatay mo ayaw tanggapin, dapat doon ipakita mo, mas mahal mo si Kristo kaysa sa tatay mo. Hindi ang ibig sabihin nun ay itatakwil mo na ang tatay mo, hindi. Mapupuot ka sa tatay mo spiritually. Tatanggapin mo si Kristo kaysa sa tatay mo. Kasi mas tama si Kristo. Meron kasing ganong magulang eh. May magulang ayaw kay Kristo, pero yung anak niya gusto naman niya kay Kristo. Magkakaroon sila ng difference. Dahil doon sa difference in faith, parang magiging magkaawa yung magbiyanan, o yung magmanugang, o yung mag-ama, o mag-ina. Hindi naman na ibig sabihin nun, magagalit ka sa nanay mo, tatay mo. Kailangan lang, ibigin mo si Kristo higit sa tatay mo at nanay mo. Ibigin mo si Kristo higit sa asawa mo. Kasi, siya ang pangunahing dapat ibigin. Ang Diyos, iibigin ang higit sa lahat. Pero hindi niya sinabing huwag mong ibigin ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, kasi utos nga niya eh. Pati nga kaaway, pinapaibig niya eh. Doon nagkakamali yung nagbabasa sa Biblia. Hindi nila kinukuha yung konteksto ng sinasabi ni Kristo. Ang konteksto, maliwanag. Unang-una, iibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ang kapwa mo tao. Pag inuna mo pa yung kapwa mo tao kaysa sa Diyos, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, hindi ka magiging dapat kay Kristo. Dapat, in the issue of preference, unahin mo ang Diyos bago ang asawa, ina, ama, kapatid, uunahin mo. Pag inuna mo yung ama, ina, kaysa sa Diyos, mahihiwalay ka sa Diyos, hindi ka maliligtas. Naunawaan mo yung kapatid na Jimmy? Oo, Brother Eli, napakalinaw sa sagot mo. Tandaan nyo, hindi po utos ng Diyos na magalit tayo sa tatay at nanay. Dapat nga igalang mo eh. Pati nga ang kaaway eh. Kung yung kaaway, iibigin mo, yung pakayang nanay mo, tatay mo na nagpalaki sa'yo, hindi mo mamahalin. Pero kailangan lang, ang pag-ibig sa tatay at sa nanay, pangalawa lang kay Kristo. Dapat nasa unahan siya. Ang Diyos ang una sa lahat sa atin. Yung sinasabi naman sa unang Juan 5:16, basahin natin nga kapatid na Daniel. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Merong kasalanan na mortal, kapatid, ikamamatay. Pag ginawa ng tao yon, sinadya, hindi ka napapatawarin ng Diyos. Pero meron namang kasalanang hindi ikamamatay o hindi mortal. Alin yung mga kasalanang hindi mortal? Yung hindi mo naman sinasadya. 10:26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sabi, kung sinasadya natin ang kasalanan, apoy na hinihintay mo noon. Ibig sabihin ng sinasadya. Doon sa saling English, ang nakalagay, if we sin willfully, doon sa Revised Standard, if we sin deliberately, doon sa isa, if we sin continually. No? Ang ibig sabihin nun, yung kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos, yung tinutuloy-tuloy mo na, inuulit-ulit mo na, ayaw mo nang tigilan. Halimbawa, ng babae ka. Hanggang katapusan, ng babae ka na ng babae. O kaya naglasing ka na mula Lunes hanggang Linggo. Tapos
mula nung ikaw ay magbinata hanggang sa ikaw ay mamatay, lasenggo ka na lagi, yun ang hindi pinapatawad ng Diyos. Pero kung halimbawa, dumating yung panahon, nagsisikat, binitawan mo yung pagsusugal, binatawan mo yung bisyo, may pag-asa kang mapatawad. Yung mga kasalanang hindi ikamamatay, yung kasalanang pagkatapos mong ma-realize na mali yung ginawa mo, nagsisi ka at saka ka humingi ng tawad sa Diyos. 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang sabi sa Cebuano, gila ko ang akong salangan ha kanimo. Ug wala ko tagoy sa akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan. Ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sabi sa English diyan, kapatid na Daniel, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. kaya sa Diyos ka mangungumpisal eh. I will confess my transgression unto the Lord. Doon sa Kastila, ang pagkakalagay doon, Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ang kumpisal sa Diyos, bawa nagkasala ka, nakilala mo, mali yung ginawa mo, kumpisal mo sa Diyos, manalangin ka, may patawad yun. Pero halimbawa, yung kasalanan mo, tinuloy-tuloy mo na hanggang nakamatayan mo na, ay naku, delikado yon kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Jimmy? Oo, Brother Eli. Naintindihan ko po yun.